Action. Episode 3. Episode Jack 3. Sparrow versus Joker. Let's start with Joker muna, Joker. Joker. Yeah. Okay. Sinong Joker ba pinag-uusapan natin? Ang daming Joker eh. Para sa akin, ang pinaka-sumikat pinaka-magaling si Heath Ledger. Siguro kasi siya lang naman yung kukunti lang naman yung napanood kong Joker eh. Bakit ba pinakamagaling sa si Heath Ledger? Well, dinedicate niya talaga yung buhay niya para dun eh. Hindi ko naman sinasabing inyo ikinamatay niya. Hindi kasi bago siya, according sa mga nabasa ko, mga napanood ko, bago yung yung role niya ng Batman, na Joker sa saan ba yun? Sa The Dark Knight. Oo. Chinek mo ba kung may baboy? Hindi ko chinek. Pero wala. Chicken lang wala. lang. Chicken na naman. Dinedicate niya yung yung sarili niya talaga, committed doon sa karakter. Na si Kinulong Joker. niya yung sarili niya sa kwarto niya for 1 month. 1 month or 1 week, 1 month, 1 week or something. Basta mahigit 1 buwan. Focus lang siya doon, binabasa niya yung karakter, ini-internalize niya yung karakter na Joker. Hanggang sa paglabas niya, doon na yung nagmanifest yung kanyang yung Pero kanyang talent. You think original yung Joker na yun? Well, ilang Joker na nagdaan, masasabi pa ba natin original yun? Particularly hindi siya original. Bakit? Kasi meron siyang pinagayahan doon na parang ganun siya magsalita. Yung kanyang stuttering ganon. Hindi stuttering, it's more on yung parang may nginangata sa gilid na parang di ba paano mo gagayahin yung cowboy? Hi bro, chop man. Texas cowboy na klase ng pagsasalita. Meron siyang sinusunod na pattern. Parang ganun din yung pagsasalita niya doon. And yun lang yung tingin kong ginaya niya. Tapos for me, hindi siya pinakamagaling. Masasabi mo na yung Joker na yun ay sa lahat ay demonic. So parang Heath Ledger. Oo, dahil Joker is supposed to be nagpapatawa. Hindi siya nagpapatawa doon. Ang dating doon is sarcasm ang meron ng Joker na si Heath Ledger. May point ah? Yeah, I'm gonna make this pencil disappear. Binagsak na yung ulo. Tumama doon sa mata. Yung lapis nga naman, bumaon doon sa mata. Nawala nga naman. Pero it's just sarcasm, yung klase ng joke niya. Hindi siya yung parang joke na witty, na nakakatawa talaga. Oo. Tapos saka yung Joker na pinortray niya is sly ba? Bagay magulang, madaya. Si Joker I think is a villain of principles. Oo. Hindi kanya dadayain. Meron lang siyang gustong i-prove sa'yo. Pero hindi kanya dudugasin sa Exactly. Pagka may sinabi siya sa'yo, gagawin niya talaga. Wala yung putya biglang surprise, walang ganon. Yung pala gusto ko lang isahan. Ang meron lang siya mga ganon sa mga damit niya. Doon siya nagso-surprise yung kanya mga trickster na sa mga damit niya. Pero pag may usapan kayo, yun yung mangyayari. Regardless of the consequence. Diba? Kahit buhay niya pa yung kapalit, hindi kanya duduga. Oo. Yun si Joker. And lumalabas kasi na may 3 Jokers daw na twist. Sa The Dark Knight ba yan? O hindi, sa comics ito. Meron daw 3 Joker na lumalabas. Gusto nilang i-out sa palabas yung 3 Joker. So, sino-sino ba yung mga yun? Comedian, which is yung clown, yung chemist, Chemist din si Joker eh. Diba may mga spray siya? Yung anong gumagawa nung si Scarecrow? Hindi. Si Scarecrow is fear toxin eh. Sa bagay. Yun yung kay Joker. So, medyo madami kang prinsipyo na sasagasaan pagka sinabi mong Joker talaga. Kasi siya tawag dito, makulay yung character niya na... Are we talking about dito? Hindi na si Heath Ledger to No, I mean,
multiple personality disorder ba yan? O talagang tatlong literal na Joker? Tatlong literal na Joker daw. Kasi Paano nagkasundo-sundo yung mga yun? Kasi ang lumalabas, meron siya sinabi doon sa comics na parang it's not me. Ganon. Kagaya nito, sino Not ba? me, it's Patricia. Sino ba tong Split. sino ba tong nilabas ni Joaquin Phoenix? Oh, ano nilabas siya? The Comedian. Oh, Is it? comedian siya, 'di ba? Napanood mo ba yung Joker Napanood na ko. Pero I think more on ano siya eh. drama? Drama siya and psychological comedian si Joker. Madami siyang gusto niya maging comedian. Parang ang nilabas doon is nag-clown din siya sa bata, gusto niya maging comedian. And meron pang engineer chemist plus yung clown. Which is siya na din yung clown. Yung chemist hindi parang na-catch up doon kung sino yung chemist. Kasi merong pumatay kay 'di ba may tatlong Robin din si Batman. May tatlo rin bang Robin? One, Dick Grayson. Dick Grayson is the Nightwing, yung parang pinakapanganay sa Robin niya. Ang nangyari kay Nightwing is sa animation and sa comics, namatay ang parents niya dahil kay Batman. Joker. Kay Joker. Sa palabas, kung napanood mo yung kay Jack Nicholson na Joker, 1989 yata to na Batman, 1990. Yan. Ay, hindi siya si George Clooney, no? Si Michael Keaton ata yun. Michael Keaton. Naging Batman ba si George Clooney? Hindi. Oh? Isa, yung may nipple. Batman na siya nipple. Kailangan Batman na may nipple, Brad. Para saan yung nipple? Ako, tumitira yata. Nipple lights, gang. Frankie. So, may tatlong Batman tatlong Robin si Joker. Si Batman. Dick Grayson, yung namatay, circus yung family niya. Jason Todd, ito yung pinatay ng isang Joker. Yung pinagpapalo ata ng crowbar, no? Oo. Tapos Damian Wayne, yung anak niya ata kay kay Talia Al Ghul. Yung anak ni Ra's al Ghul. Diba? Kung naalala mo si Ra's al Ghul, sino si Ra's al Ghul? Batman Begins. Yung master ni Batman yun, di ba? Si Liam Neeson. O yun. Yung tumatakbo pa ganyan, no? Yung hindi daw papatayin, pero hindi rin ililigtas. Oo. Hipokrito yun. Gago. Kung ako yun, gago. Mukhain mo na lang, no? At least baka doon nakabawi ka, no? Pero yun nga, ang nangyari is, si Joker is, tawag dito, parang direct opposite niya si Batman na lumalabas. Pero pareha silang maprinsipyo. Si Batman kasi ayaw niyang pumatay. Si Joker kasi lagi niya sinusubok patayin. Gusto niyang patayin siya ni Batman para masira yung prinsipyo niya ni Batman. Ayaw naman patay ni Batman. Kasi parang parang you have the power over me pero hindi mo ko kayang patayin. Pero at some point, makukurap din kita. Parang mas nasasatisfy siya dun sa ganung belief. Yun ba ang gameplay ni Joker? Yun ba ang kanyang catch? Gusto niya talagang makurap si Batman? Yun ba ang kanyang ultimate? Oo, kasi si Batman na hindi nakukurap. Of course, di niya naman talaga kilala si Gordon eh. Kumbaga sa lahat ng pinapakita dun sa Gotham Police na parang bilang lang sa kamay mo yung mamatitin ng police. Isa na doon si Gordon. Hindi alam ni yun kasi hindi naman mukha ng superhero si Gordon eh. Ang mukha si Batman. Kaya yun yung ikukurap niya, yung kumbaga pinakamataas ang ibabagsak niya. Out of topic question. Si Alfred ba nakurap ever? Nakukurap din ba si Alfred? Parang hindi eh. Hindi, no? Pero nagkaroon ng parang love interest si Alfred. Hindi niya lang tinuloy. I don't know, some animation parang ganon. Babalik tayo. Hindi nakukurap si Batman. Si Batman. Kaya siya ang main goal ni Joker. Oo. Si Joker naman, ang goal ni Batman, kaya hindi pinapatay ni Batman si Joker. Siya kasi may magbago. code siya na lahat ng tao mayroong redemption.
Kumbaga si Joker kasi parang ano na eh, yung sinasabi nilang imposible na. Imposible. Kumbaga patay mo, buhayin mo ulit. Kahit siguro sirain, di ba baliw na nga siya. Sirain mo yung kaisipan, ibalik mo sa kaisipan. Parang minabanggit ka sa akin dati. Na Si Joker ay hindi naman baliw. Hindi siya ay meron siyang super sanity. Ano ibig sabihin nun? super sanity. Ako ba nagsabi nun? Ikaw nagsabi nun na hindi naman talaga siya baliw, kundi yung advance lang talaga yung kanyang yung... Yun yung sinabi niya with the Heath Ledger. Kaya ng kanyang He's just ahead of the curve. Parang ano kasi siya eh. Di ba nga... parang super realistic siya. Parang ano kasi, hindi mo magawa yung idea. Ito na, connection. Hindi mo magawa yung idealism mo na ito yung gusto mong mundo. Kasi ito yung pinapakita sa'yo ng mundo. So, ang ginagawa niya, nag-i-include siya ng chaos. Chaos ang pinapakita niya sa buong mundo para pantay-pantay. Walang mayaman, walang mahirap, walang bata, walang matanda. Lahat pantay-pantay. Walang may kapangyarihan, wala. When it comes to chaos. Oo, so si Joker, may nangkokokap din kay Joker. Bigyan ka namin ng pera. Anong ginagawa ni Joker? Sinusunog niya yung pera. Oh. So, hindi siya, parang he's beyond corruption si Joker Parang sobrang, sobrang dami niyang realization. Kaya lang, he went on the bad side Si Batman naman, ganun din. Dami niyang trauma, dami niyang everything with his parents. Biroy mo, bata ka, sobrang yaman mo. Paano mahawakan yung pera mo? Oh. So, paano mo i-handle yung situation? Si Batman yung nagpuntas dun sa mas matinong path. Si Joker naman doon sa mas magulo. Whether kung saan ka man... side of the coin. Whether saan ka man mapunta, it's still balance. Kumbaga pinapakita din doon sa story nila na balance Meron napunta sa... Parehas may trauma. Yung isa napunta sa maayos, yung isa hindi. Si Batman, hindi siya pumapatay. Pero sinusubukan niya iligtas. Di ba nga, sabi ko sa'yo, pag nasa harap mo eto na naman tayo, balik na naman tayo sa North Korea. Nasa harap mo si Kim Jong-un. Ito yung red button, bobombahin yung Amerika. Tapos kaya mo siyang patayin ngayon, papatayin mo ba? O ililigtas mo ba yung buong Amerika sa pagpatay kay Kim Jong-un na pipindutin na yung red button? O kahayaan mo na lang na pindutin niya yun dahil takot ka? Si Batman, ang gagawin niya, ililigtas niya yung mga tao sa hindi pagpindot ni Kim Jong-un. Pero ang problema, wala siyang control over that. So, anong nangyayari? Hypocrisy yung nakikita ni Joker. Bakit? Ililigtas mo yan. Hindi mo kami papatayin. Makakawala kami sa Arkham Asylum. Magte-terrorize ulit kami. Kaya yun yung nakikita niya, sabi niya, paulit-ulit. The more na ginagawa mo yan, the more na mas madami kaming napapatay. Kasi wala kang pinapatay sa amin. And tawag dito, papatay lang din kami ng papatay. So anong mangyayari? Either you kill or will kill. Yun lang yung mangyayari. So, yun yung sinasabi ng story. Na si Joker ay madaming realization sa isip na tipo pag tiningnan mo yung story ni Batman minsan na yes, oo, may code ka in everything. Kaya lang, the more na hindi mo kasi niyayari din yung mga tao, mga villains, madami rin sila napapatay pag nakawala sila. So, ang ginagawa, ini-strengthen niya na ini-strengthen yung asylum. Ganun pa din So, ganun naman ang justice, di ba? Hindi siya mabilis. So, papasukan natin ng eto personal na lang. Personal naman. Kung papasukan natin ng realism or idealism, sa palagay mo, supposedly, dapat ba siyang pumatay si Batman? Dapat ba siya maging Punisher? Or what? Ideal ko? Ideally or realistically? Realism, hindi siya dapat talaga pumatay. Pero idealism, since naniniwala ako sa multiverse, na nangyayari talaga siya, okay, may Batman sa ibang mundo na pumapatay, which is happens in the animation. Keaton, pumapatay si Keaton. Papatay ba si Keaton? Oo. Wala mo na. Papatay si Keaton.
Ilan ang pinatay ni Keaton? Oo, para may binomba nga pala siyang isang clown. Kaya nga na-cancel. Sarap nung gawa ko sa usawan. No? Okay. Ano yan? Toyo, suka, kalamansi, sile, oyster sauce, chicken oil. Sarap. So, Saka secret ingredients, no, taba ng baboy. di ba? Baka makakalimutan mo eh. Alam ko, i-mention mo rin kaya mo. So, si Keaton ay pumapatay. Kaya nga na-cancel si Tim Burton eh. Pambata yung ano niya, yung background. Pero po pa rin na si Batman doon ay pumapatay. Dahil yung Batman na version na yun is... Bata pa nga ako napanood ko yun eh. Pero may nakita akong ano nun eh. Parang maikling reel. Meron isang ano, tinaniman niya ng dynamite. Di ba? So, na parang henchman ni, ano, ni Joker ata yun, ni Penguin. Patay. Binomba, patay eh. Tsaka yung mga pinapatay ni Joker doon, di ba, nakipag-shake hands. Puta nangyari dito yun, nakipag-shake hands ka ng ganun. Patay. Naging bungo. No? Naging kalansay. Nakuryente. Punisher na yun, no? Kung hindi na Batman. So, for me, ano apelido ni Punisher? Rano. Hindi na nila kilala yun. Jensi na yung ano. Iba Boy na, pa ba yun? Patay na ata yun. Boy pa yun, gagi. Yun yung masasabi natin. Kala ko si Punisher Rano saka si Ricky Reyes dati. Isa. Bawi mo sinabi mo. Hindi totoo yan. Yun yung ano. So, meron madaming Joker. Si Joaquin Phoenix, na comedian. Comedian siya and dramatic. Comedian, naging clown and dramatic. Pero hindi siya chemist. Meron siyang sakit, di ba? Ano yung sakit niya? Parang hindi siya mapigilan tumawa. Oo. Psychological eh. Oo, psychological. I forgot. Yun yung ano. Tapos parang nagdi-delusion lang pala yung nanay niya. Na anak siya ni... Si Arthur Fleck, si Joker doon, ay anak daw ni... Ano pangalan nung... Thomas Wayne. Ano daw siya yata yung panganay. Oo, kuya siya ni Batman, lumalabas noon. Kasi pinakita, bata pa si Batman eh. So, pero ano lang pala, nagdi-delusion lang pala yung nanay mo. Yun yung nangyari. So, naging dramatic siya. Okay? And then, we have Jack Nicholson's Joker. Ano, pinagkaiba? Si Jack Nicholson is Jack Napier. Ang pumatay sa parents ni Batman. Kay Tim Burton. Bata si Jack Napier, siya yung bumaril. May nagnakaw sa parents siya. Yung nagnakaw, hindi pala yun. Nagnakaw, tapos may isang tao pa, binaril yung parents niya. Tapos naalala niya na lang kasi nawala parang nagkaroon siya ng neglect dun sa trauma. Dahil hindi niya kayang sambutin kung sino yung pumatay sa parents siya, parang tinry kalimutan ng utak niya yun. So psychological pa din. Psychological din. Trauma eh. May ganyan trauma yun. Yung parang kinakalimutan mo, defense mechanism. Kinalimutan niya. To the point na hindi niya maalala kung sino pumatay sa parents niya. Yun yung hinahanap niya ngayon. Tapos, nung lumaki-laki na siya, nung Batman na eh. Di naka-encounter niya si Jack Napier. Ang sabi ni Jack Napier, have you ever danced with the moon in a pale moonlight? Have you ever danced in a pale moonlight? Parang ganon. Yun yung linya ni Jack Napier. So, naalala niya naalala niya with that. Kapag naalala niya, bumalik sa kinabataan niya, para siyang yung sa Ratatouille. Bumalik sa kabataan niya, naalala niya si Jack Napier ang pumatay sa parents niya. So, doon ay tinry niya iligtas, pero wala, namatay pa din si Joker doon. Kaya dito sa mga karakter, any character ni Jokers, may nakikita ka ba sa mga principles niya na kumbaga sound, applicable sa real life? O do you just see madness? I had one patient. Normal na pasyente to, lang. Alzheimer's. Ganyan siya tumawa. Joker talaga, ano? Oo, Joker, Brad. Si nanay, I forgot yata. Basta search with letter D.
Wala na sa akin eh. Sana buhay pa siya. Sabi niya, ano lang ako eh, 16, ano lang ako eh, tag dito, 16 years old. Pero ang totoo, ano na siya, parang 89 na, ganun. Yun yung sinasabi niya eh. Tapos, ang kwento niya is ganun, na akala niya bata pa siya. Yung sinabi mo, Nay, pagpatuloy niyo lang yan. Nay, baka may may ate kayo ha. Liligaw ko, sabi ko gano'n. Gano'n siya tumawa. Gago ba, pag gumagano, medyo natatakot ako. Hindi ako natatakot doon sa pasyente. Natatakot ako po. Kala ko na si Joker nandito lang eh. Makasaksakin ka ng tibo, no? Yung Heath Ledger, yung namulot ng tibo. Oo. Sinaksak yung polis. Oo. No, actually, what I mean... Para sa akin, ang pinakamagaling na Joker is Mark Hamill. Mark Hamill is the animated series. Oo. And siya din yung ginagamit. Golden voice ni Joker. Oo. Parang siya na lang lagi. Para si Kevin Conroy. Kevin Conroy. Rest in peace. Oo, rest in peace ito dahil yung malalim na Batman talaga. Alfred. Batman Beyond ba yun? Batman Begins. Batman lang. The animated series. Oo. Yun yung umpisa ni Kevin. Doon sila na... Kasi, ang problema with Mark Hamill, sobrang sikat niya as Luke Skywalker, Brad. Oo. Hindi na magaling kasi siya talaga umarte. Hindi na maalis sa utak ng mga tao yung... Stereotype na siya doon. Oo, parang si Daniel Radcliffe. Na Harry Potter. Harry Potter syndrome din siya. Kahit anong show na Harry Potter. Oo. Sa sobrang galing mo doon. So, ganun din yung nangyari kay... Yan ang hirap pagka masyado kang magaling, Oo, kay Mark Hamill na hindi na siya binigyan na iba pang project kasi hindi nila ma-ansi yung kanyang Luke Skywalker image. So ito si Mark Hamill ay binoses namang Batman. Siya nag-boses kay Joker. Lang din siya, nag-audition siya. Pero ang laugh niya is 7. 7 ang inimbento niyang laugh para kay Joker. Ang galing, So mapapansin mo yun if you really watch the animated series. Meron siyang laugh na seryoso. Meron siyang laugh na talo na siya. Meron siya laugh na ako yung lamang ngayon. Parang one of a kind talaga si Mark Hamill, no? Pagka siya nagbo-boss ng Joker. Alam mong Joker, eh. Oo. Yun ang totoong Joker, si Mark Hamill. For me. And siya lang yung nakasunod sa comics. Dahil sa comics, si Joker ay nagpapatawa talaga. Hindi siya Heath Ledger. Hindi Heath Ledger si Joker. Well-expressed yung kanyang boses. Oo. So, parang mas Joker pa siya kaysa kay Joker. Hindi naman. Parang ginawa mo namang yan. Tawag dito, sino tong martial artist? Yung nagpo-push up daw, yung mundo yung pino-push down. Yung pinatay ni Bruce Lee sa kaya namatay si Bruce Lee. Chuck Norris. Chuck Norris, parang Chuck Norris joke mo na. Kinagat na zombie naging Chuck Norris. Kaya mong i-connect yung USA sa USB. Kaya may pasok yung USA sa USB. And gumagana, Di sabing ganon. Parang may nakita nga ako anime na ganyan yung Mashle. Ang Mashle at Mash Burn Dead, sabi ganon. Parang Harry Potter to, Putang ina, Brad. Ang ginawa niya parang kailangan niyang nasa magical world sila. Tapos wala siyang magic. Kaya tayo puro muscle lang, siya yung puro, malakas siya, malakas. Parang gano'n. Hindi siya makalipad, So, ang ginawa niya, sumakay siya ng boom. Puta, nagpa-frog kick doon sa hangin. Ano yung ginagawa mo? Gano'n, Ganun lumit. Tapos meron pa yung ayaw mag-perform na isang bagay. Ang ginawa niya, yung boom. Sabi niya, yun yata yung parang, di ba, ina-up na ganon. Up, tapos parang ayaw mag-up. Puta, tinakot yung boom, umangat. Parang ganon. Yun yung na out of topic tayo. Balik tayo kay Joker. So, si Joker para sa akin ay si Mark Hamill. Whether anumang version, siya lang talaga yung nakasunod dun sa comics. and animated series. Of course, siya na din yung gumawa nun eh. Mga laro, ganyan.
Joker Sayang at Batman. nawala yung templa nila ni Kevin Conroy. Sino papapalit kay Kevin Conroy? Isa pa yun. Ha? Kevin Cosme. Pag sinabing boses ni Batman, Kevin Conroy. Hmm. Wala nang ano eh. May mga ibang naging animation na Batman. Pero wala pa rin talagang papalit kay Kevin. Kahit sa mga movies yan eh. Hmm. So ngayon, hirap nang humanap. Kailangan malalim eh. Na pure. Yung Ano ba talaga ang sense of justice ni Joker? Everyone. Ano ibig sabihin? Everyone. Pantay. Gusto niya maging equal. Kaya ganun daw ang mundo pagka True equalist ka. chaos. Oo, true chaos. Mm. Ganun ang mundo with equalist ka. Puta, mayaman ka, madami kang kotse, tapos bombahin niya yung kotse. Bombahin niya yung lugar na yon, tatamaan yung may kotse, tatamaan yung walang kotse. Either way, parehas kayong patay. Ganun yung klaseng justice na meron siya. Mm. Random and also equal. Mm. Kahit mayaman ka, mahirap ka, patay ka Joker. In a way, masasabi ba natin yung justice? Kasi instead of justice, I think it's equality. Kasi pare-pareho kayong patay eh. Oh, In a bad way. Hindi siya justice talaga. Pero yun yung tingin niya sa justice. Kaya nga Chaos. hindi pwedeng maging justice ang equality. Mm. Kaya sabi nila, equal rights, women rights, and etc. Mas no such thing. Pag binigyan kayo ng equal rights talaga, putang na magkakagulo mundo. Hindi sa against ako sa feminism Kumbaga, yung gusto ko kasi doon sa feminism is ina-empower nila yung women to equal with men. Pero hindi mo sila pwedeng itrato ng, kagaya yung sinabi ko sa'yo, gender role preference. Babalik tayo doon. Pagka may nabasa akong meme, pagka panahon ng gera daw, yung mga feminist, magtatago sa kitchen. Oo. Biglang magluluto, no? Magluluto, maglalaba. Biglang nagpapadede. Naging babae bigla. Naging babae ka bigla, no? Justice is not equality. There's no such thing as equality anyway. Equity. Oh, equity lang. Dapat. Papantayin mo. Oo. Yun yung Pare-parehas. And Iba yung pareho sa parehas eh. naging fan kasi ako ni Joker at some point. Fan si Abu niyan eh. Kasi gusto niya yung yung pagiging tawag dito, Liberated. hindi mabasa. Unpredictable. Malabas sa matalino, etc. Ganyan. Doon kasi sa a little bit palabas ni Heath Ledger, siya ay joke, para lumalabas full of plans. Well, in reality, wala talagang plan si Joker. Ano yung pinag-uusapan natin? Joker ng Dark Knight? Oo, Joker ng Dark Knight. Malabasan dyan, may tao dyan. Masisikil mo na, matatalo mo na ako. Gagawin niya, papahamak niya yung tao na yun. Whether mayaman niya, mahirap basta yung tao na yun. Para hindi siya magalaw. Ganun lang. Basic. Yun lang si Joker. Hindi na yung kailangan na may pagpipilian pa. So, in a way, hindi talaga siya unpredictable. Rather, predictable. Hindi, actually, it's more on unpredictable. Kasi, lumalabas na wala siyang plano. Doon kasi pinakita sa Dark Knight, may dalawa siyang plano. Niyari niya si Two-Face, tapos niyari niya din yung Gotham Police. O dalawa ang plano niya. Which is hindi na si Joker yon. Wala siyang plano. Basta anything else. Doon nga siya lumalabas sa matalino eh. Wala siyang plano. And si Batman kasi, sumusunod sa rules talaga. Na hindi siya papatay. Kaya lang, nagiging iba yung ways niya minsan. Pag nag-interrogate siya, nambubugbog siya. Di ba? So, medyo may konting hypocrisy din. Kasi gano'n naman talaga ginagawa sa interrogation ng bubugbog, di ba? The thing about these two, both of them, Joker and Batman, para sa akin hindi sila applicable pareho in real life. Joker being, self-explanatory ni. Siyempre, chaotic. Diba? Harmful no? Oo. And, dito.
outright na ano talaga siya, na demented na hindi talaga siya ano, hindi siya pwedeng mag-lead ng kahit ano in reality. Yung ganong mentality na pag hindi mo mapasunod, di ba, or pag hindi mo mapasunod yung nagtatalo, patayin mo na lang pareho. Oo. Parang gano'n na mangyari, patahimikin mo na lang. Wala. The end of the day, nawala rin yung subjects mo. Ito namang si Batman, stick siya sa kanyang moral code. But let's accept it. Si Batman ay vigilante. Oo. Diba? Nilalagay niya yung batas sa sarili niyang kamay. Ha? Sige, sabihin na natin hindi ka pumapatay ng tao. Para sa akin, kung ako tatanungin, realistically speaking, may pagka-Joker na may pagka-Batman dapat ang batas, yung any policy na applicable sa tao in real life. Diba? Ano ibig sabihin nun? I mean, Joker pumapatay. Kumbaga, sa reality, pag So you sabi want na, medyo may konti brutality pero may code. hindi brutality. Justice. Kasi in real life, may mga tao talaga na sagad na eh. Yan, parang si Joker, di ba? Beyond save. Beyond saving na. Na yun nga, kapag hindi mo kami pinatay, marami pa kami mapapatay. Oo. Diba? Sabihin na natin may sayad yan, sabihin na natin may family problem yan, or may pinagdaan yan, o kaya nakadrugs yan. Diba? In that particular point of view, inosente ka. Pero yung mga ginawa mo, yun ang dapat mong pagbayaran. I believe na in the taking of life, there can be saving of life. Yan, yung mga yan, may sayad na eh, pumapatay talaga eh. Napapatay mo si Kim Jong-un. Papatayin ko si Kim Jong-un. Kita mo, may sagot ka. Baka hindi mo sagot yan dati. Baka hindi mo sagot yan dati. Kasi yung sitwasyon na binigay mo sa akin ay ako lang yung may choice na doon sa sitwasyon na yun. Kung ako may choice kung papatayin ko ba siya o hindi. Ano yung sagot ko sa'yo? Ano sagot mo ba? Depende sa pakiramdam ko. Kung ano yung isasabog sa utak ko ni Lord na, 'di ba sabi ko, naniniwala ako na ang utak natin ay merong conscious and subconscious. Pagka binombahan niya yung subconscious ko ng enough courage para patayin si Kim Jong-un, papatayin ko si Kim Jong-un. Kaya lang, pag naduwag ako, dahil hindi ako takot mamatay. Takot akong mamatay dahil marami pa akong hindi nagagawa. Yun yung it's more on hindi fear na mamatay ako, masakit, ganyan. It's more on fear na hindi ko magawa to mga bagay na to. May experience yung ganito, magkaroon ng apo. Doon ako takot, yung ganon. Consequences. Yung consequences na mawala sa akin yung mga experience na gano'n. Na, minsan nagkakaroon ako ng inggit. Putya, marunong na ako mainggit sa isang matanda na may apo. Ano kaya yung pag nakita mo yung isang matanda na may joy siya sa mukha niya na yung ngiti niya, yung tawa niya, pag nakikita niya yung apo niya, hindi maipinta hindi mo siya mararamdaman unless nandoon ka na sa point na yun. Doon ako naiinggit na mawala sa akin yung mga ganon. So, technically, ayaw mo rin yung mawala sa iba. Kaya parang pag-iisipan mo rin maigi kung gagawin mo ba yung posisyon na yun o hindi. It's more on justifiable at may sense naman. And also, a little bit selfish. Kasi it's about me. So, papatayin ko siya, pero depende sa ibobomba sa akin ni Lord na sa subconscious ko kung bibigyan niya ako na enough na tapang para gawin yon. Ako, kung ang naalala mo, lagi ko din namang sagot. Depende sa sitwasyon. Kaya lang yung sitwasyon na yun, it calls for that. Yun na. Yun para sa akin yun yung sitwasyon. Papatay siya ng maraming tao pag hindi ko siya tinuluyan. Tutuluyan ko na yan. Diba? Depende na lang din siyempre kung matatakot ako, kung hindi ko magagawa. Pero kung ako papipiliin, yun ang gagawin ko. Para sa akin, yun ang justice, yung meron kang choice to do what's right and wrong. Now, balik tayo kay Batman naman, in reality. Si Batman, hindi ka nga pumapatay. Diba? Yun nga, hindi ka nga, yung mga, sila Joker, mga villain, kung hindi mo patutuluyan yan, marami pang madadaan. Parang si Batman pa'y lumalabas na pumapatay. Oo. Dahil kakaganyan mo, dumadami yung villain mo. Mahina yung Kaya sobrang ganda resolve. Para sa akin ng Batman kasi kakaganon niya,
dumadami yung villains niya. And lahat ng villains niya may istorya. Pamela Isley, si Poison Ivy. Botanist yan eh. Gusto niya yung protektahan yung mga plants. Oh. Si Dr. Freeze na yung asawa niya ay inimbento niya yung kanyang cryogenesis dahil gusto niya mabuhay yung asawa niya. Basta lahat sila may istorya. So, mapapansin mo na Penguin parang pinagkaitan ng human life dahil hindi normal ang kanyang paglaki. Sa Gotham, iniba na yung istorya niya. Medyo matalino si Penguin doon. So, masasabi mo na lahat ng kalaban ni Batman is professionals. Normal na tao. Kaya siya maganda. At may kanya-kanyang backstory. Na na makaka-relate ka din, makaka-sympathize ka. Kaya itong si Joker na lumalabas na arch nemesis, kasi nga siya ang direct opposite. Kaya ang favorite na kulay ko, Brad, dalawa lang. Either itim or mga makukulay. More on neon green, neon ganyan. Kasi may konting spark sa aking pagiging idealism and realism. So naniniwala ako sa ganyang Gusto ko magkaroon ng idealism na makuha mo yung on both sides. Mabigyan mo ng equity, both sides. Equity and also justice. Okay. Tapusin ko yung sinasabi ko about Batman. Okay. Si Batman, hindi siya pumapatay, oo. Nagsisave siya, nililigtas niya yung lumalaban siya sa mga villain, pero hindi siya pumapatay. But then again, vigilante siya. Ilalagay niya yung batas sa kanyang mga kamay. Which is mali. Si Joker pumapatay ng walang discretion, walang remorse. Si Batman, hindi nga siya pumapatay hindi siya nananakit ng inosente, pero yung batas nilalagay niya sa kamay niya. In reality, para sa akin, ang justice is patayin mo yung mga wala ng chance. Yung mga beyond redemption na. Give justice, sige, parusahan mo yung mga may kasalanan. Pero, wag mong ilagay yung batas sa kamay mo. Ang batas ay dapat para sa lahat. Kaya ang mag-uusga sa tao kung dapat ba siyang parusahan, patayin, or ipanayain, or ikulong or what, is yung community. Meaning, meron dapat mga group of legal bodies na mag-uusga sa tao ng yun na kung ano ba ang parusa sa kumbaga, Parang itong reality natin, meron tayong batas. Parang, di ba, we have lawyers. Parang tingin ko kailangan ng may mas mataas pa sa lawyer na itong mga to ay makakapagsabi kung ang mga kriminal na yan ay beyond saving na. Yes. Yan yung ating Congress, yan yung ating Senate. Oo. Kaya lang ang nangyayari is more on, syempre, pagbobotohan, di ba? Kung may gagawin batas, pinagbobotohan Tingin ko, kailangan magkaroon din ng ganun Parang election, kung papatayin ba itong tao na to o hindi. Para hindi lang nasa isang tao yung batas. Yun yung magandang realism, Brad. Oo, yung sinasabi ko. Tangina, pagka nagkaroon ng digital era, Ganun, Tapos lahat ng tao pwede bumoto, nakalista lahat yan. Lahat inosente at lahat may kasalanan. Oo, ganun. Lahat ng inosente, lahat ng may kasalanan. Walang Batman, walang Joker. Oo, tapos, pwede silang bumoto doon. Kunwari, itong tao na to, nakalista na ganyan. Nasa parang death row sila. Papatayin na ba si Joker? Di boboto yung mga tao. Di syempre, may mga masama pa din na hindi boboto kay Joker. Na don't kill Joker. Masisave pa yan. Mas madami lumabas yung patay na si Joker. Oh. So, ang mangyari, papatayin si Joker. Doon na. Oo. Maganda yun. Magandang idea yun. Pero, dapat, parang wala pang parang wala pang bansa nakaisip niya. Parang anong tawag dito? Democracy through death row. Parang lahat ng tao may chance ang bumoto kung papatayin ba yan o hindi. Parang si Echegaray. Anong kaso ni Echegaray? Nirape niya yung anak niya. Nirape niya yung anak niya. Sabihin na natin may isa. Unang na-lethal injection Pilipinas. Di ba yung parang lethal injection, di ba parang lang yun? Parang matutulog ka lang. Dahan-dahanin lang patigilin yung tibok ng puso. Actually, it's more humane Para sa akin
Kasi yung pugot ulo sa akin, kunwari ganon, hindi maganda sa paningin ko. Tingin ko, mas maganda yung ganon, pero wag yung an eye for an eye. Kunwari, pag pumatay sa pugot ulo, yung death row niya, lethal injection lang. Papatay mo pa din siya, pero wag naman ganon. Kasi, kaya niya nga nagawa yun, may sira ulo niya eh. Wala naman sira utak natin eh. Hindi lahat. Pero I'm not defending na any justice system. I'm saying is hindi lahat. Kasi may mga iba talaga na may motibo na ginagawa yun for the sake of pleasure. Yung iba ginagawa dun dahil gustong gumante. Yung iba naman talagang gusto lang pumatay. Hindi yun dahil sa sira lang ang ulo. Kasi pagka sinabi natin laging sira lang ang ulo kaya ginagawa yan, mawawalan tayo ng sense of remorse eh. Diba? Mawawalan tayo ng kumbaga parang lagi na lang tayong may excuse. Accountability. So hindi lahat ng iba-iba motibo ng tao. Pero maganda yung ideya mo, botohan. Oo, botohan sa sa Kaya lang dapat ang mga boboto lang siguro yung mga mature, hindi pwede bata. Oo. Siguro mga 18. And another thing is, dapat bago simulan yung mga boto-botohan na yan, be unreasonable doubt na yung tao. Kumbaga napatunayan na ginawa nga niya talaga yung mga yan. Yung kanyang in the taking of life, there is saving of life. So ako naniniwala ako sa death penalty. Yes, magkakamali at magkakamali. Tao tayo, nagkakamali tayo. May mga napi-frame up, may mga nasi-set up, may nangyayari talaga yun. Pero it's not the point, di ba? Di ako naniniwala dun sa di baling makalaya yung 10 killer, wag lang makulong yung isang inosente. Di ako naniniwala dun. Kasi tao tayo, nagkakamali tayo. May makukulong at makukulong na inosente, pero hindi pwedeng mawalan ng ngipin ng batas. Yun ang maganda doon. Hindi pwedeng Ang sinasabi kasi ng mga ilang mayayaman na kunwari ay gusto nila yung nasa partido sila ng mga mahihirap ng masa na sila mismo ang nagsasabi na pag binoto mo yan, lang makikinabang niya, mayaman lang ang parang sa droga. Sabihin na natin, anti-digong, di ba? Pag binoto mo yan, mahirap lang ang papatay niyan. Ang dami naman din pinatay si Digong na mayaman na nagdodro. Iba doon, iba doon, may mga position pa. So, tsaka ang mga yan ay pyramid, Brad. Yung nasa tuktok ay hindi naman madami. Mangilan-ngilan lang yan eh. So, ang hierarchy niyan, mas madami talagang mamamatay na nasa baba. Dahil kukunti lang nasa taas. At kung may mamatay man doon, konti lang talaga. Dahil konti lang talaga sila. Konti lang drug lord. Ayoko magpaka-hypocrite kasi nakita ko yung positive effect ng yung mga tokhang-tokhang na yan. Oo, Brad. Yung mga kapitbahay namin. Nakita ko mga positive effect niyan. Pero, in reality, hindi ko siya sasabihin na just. Kasi wala siyang tawag dito yung ano ba yung term, yung dadaan ng process, due process. Exactly. Ano yun, dadaan pa due process. Kala mo matalin due process, ha? Wala siyang due process, wala siyang trial. So naging Batman ka na rin nun. Ganun ang ginawa mo. Naging Punisherano ka na rin nun. Hindi yun ang ideal at hindi rin yun ang... Kaya nga hindi nga mabilis ang batas talaga. Kaya lang justice is swift, but vengeance is fast. Sabi nga tawag dito. There is a justice and there is that needs to be done. Merong hustisya at merong mga bagay na kailangan kang gawin. Weapons. Ano sa mga weapons ni Joker ang gusto mo? At tingin mo realistic? Weapons ni Joker. Pagka pinag-uusapang Batman, ang pinakagusto kong weapon talaga si tawag dito, si ventriloquist. Papatayin na! Wag mo akong patayin! Yung tutuwan pa yung chainsaw na kayo, maliit na chainsaw, di ba? Ahawa ka. Gaganong ka sa Umakain! Ano sabi mo? Bang! So, tuluyan na kita. Wag! Gago. Si ventriloquist po yung may puppet.
Ano May siya, nagsasalita, multiple personality disorder. yung mabait yung nagsasalita, yung yung may hawak doon sa puppet. Oo. Ang totoong karakter niya yung Tapos yung itsura no, yung parang panot no? Tangina pinakita yung isang meme nun, yung puta nagubad, puta sobrang ganda nung katawan. Kala mo, heartthrob eh. Tapos pagdating doon sa ulo, panot na. ventriloquist yan. Ventriloquist ang puta. Di lang kita kailangan, pinatay na kita. Alam niya rin sa ventriloquist. Alam niya na yung sinasabi niya eh. Alam niya rin ginagago niya sa sarili niya. Halo pa gago, Brad. Parang pinakagago sa lahat ng gago yun eh, ventriloquist. Weapon ni Joker. Ano ba mga weapon ni Joker? Laughing gas, kanya ba yun? Sa kanya yun. Merong totoong laughing gas eh, di ba? Pero hindi naman instant na helium yun eh. Helium ba? Hindi, yung alam ko helium pag hinigop mo siya. yun yung, boses. yung parang magiging chipmunk yung boses. Hindi yun yung laughing gas eh. Meron eh. Parang nerve gas din siya eh. Parang na-invento siya nung panahon ng World War eh. Oo. Pero hindi ko alam I yung forgot. specific. Siguro yun. Parang i-spray mo yun eh. Tawa na lang lahat. Ako, ang pinaka favorite kong weapon ni Joker, yung lahat ng random sa katawan niya, random na paghugot niya, bigla mahuhugot mo yung kamay. Pag kamay mong gano'n, makukuryente ka. Yung Batman din eh, no? May utility belt. May utility belt din si Joker. Sa buong katawan. Sa buong katawan. It's more on the trench coat eh. Trench coat kasi meron parang mas malaki pa nga yung kayang dali. Naglalabas pa ng maso sa likod niya. Pag gano'n, sobrang laki. Tingin ko doon kinuha si Yusuf eh, yung 10 tons. 10 tons sa hammer. Pag gano'n, puta balon lang pala. Papatayin na kita. Pag gano'n, kala mo, ang bigat talaga nung hammer eh. Usok hammer! 10 tons eh. Naka-specify pa eh, no? 10 tons. Nakalagay 10. Tatakot ka talaga. Ay, 10 tons. So, siya, lakas yan. Tingin ko yun yung favorite ko kay Joker. Yung mga random shit niya sa katawan. Kay kay Heath Ledger kasi nung pinakita, demonic talaga eh. Kay Heath Ledger ay isang katutak na knives yung pinakita. So, for me, hindi talaga siya pasadong Joker na Joker talaga. It's more on the new or Neo Joker ang dating sa akin. Hindi siya yung totoong Joker. Dark Knight nga kasi. Dark masyado. Dark din ang Joker. Oo. Yun yung sa akin. Pero yun na yung nakita ko. Anong pangalan yung bago, yung gangster na Joker, yung nakakalimutan ko, yung may tatong damage sa ulo. Parang gago yun. Nakita ko yun sa ginawa siya na matino nung Zack Snyder, Justice League. Nakita mo yung parang yung long hair na Joker. Oo, yun medyo matino na yun for me. Pero yung dati dito na may damage, tapos may nagaya yun ng kapatid ko, nagbuisit ako. Sino doon? Si Abdul? Sa pula. Tigil-tigilan mo yan. May mga picture pa siya, green ang buhok. Ano yan? Tapos may ganun dito, may tattoo dito. Yung buhok mo. Nilulumot. Ayun, si Mirumo ba yun? Ano yan? Si Zoro. Morimo. Morimo. Mosed. Yun yung for me, ang kay Joker, random shit na, which is, on his personality, na random justice ang meron si Joker. Yun yung nakikita ko na favorite kong gamit ng So, again, balik tayo. Idealistically, ang gusto ni Joker ay equality. Pero dahil sa mga ways niya, equal nga naman, kaya lang hindi siya makatao. Equal chaotic. Equal is chaos. Equal na fair. Equal chaotic Again, siya. Equality is chaos. Imposible siya mangyari. Imposible mangyari ang equality. There's no such thing. Dahil sabi nga ni Thanos, resources are finite. So, anong ginawa niya? Dito ako nabububuhan kay Thanos eh. Nag-snap. Pag in-snap niya, reduce lahat ng tao into halves. Why not mag-snap ka na lang to produce times 2 ng resources sa buong galaxy?
Kung ako tatanungin, maganda idea siya, pero kasi ang greed ng tao hindi Exactly. masasatisfy. Exactly. Sabi nga, the world can satisfy our needs, but cannot satisfy our greed. Balik tayo sa Attack on Titan. Oh. Kay ano yung topic natin nun? Titans on Jerusalem. Ano yung sabi nun? Israel. Titans on Israel. Humans are for conflicts. Mhm. Humans are created that we create conflicts. So kahit anong gawin mo, i-double mo yung resources, kalahatiin mo yung mundo, time lang ang mangyayari na walang war, time lang na may peace. Mhm. Pero pag tapos yung time na yan, babalik at babalik tayo sa conflict. Ganun ang tao. Nature ng tao. Nature ng tao maging makasarili. Greed. Oo, makasarili tayo lahat. Ang kailangan talaga ng tao ay justice. Baka ikaw yung kailangan ng tao. Kailangan nila iboto. It's just an idea. Sense of justice. But then again, no overpower kasi mas marami yung greed. Oo. Lamang na lamang ang greed. Normal sa tao. Pero it's not something na, normal siya pero it's not something na justifiable. Mas marami ang kumukuha o nagbibigay. Mas madami ang namamalimos sa nanglilimos. Mhm. Punta ka dyan, bigay ka ng 5 piso. Ilan yung bata lalapit sa'yo? Madami. Makukuyog ka pa. Pag di ka pa nagbigay ka pa. Oo, may ganon. May ganon senaryo. Parang dinukaan pa nung badyaw eh. Wala pa ako nakitang ganito. Nagbigay ako ng 5 piso. Kinuyog din sa ibang mga tao, nagbigay lahat ng 5 piso. Walang ganon. Walang ganon. So, humans are for conflicts, are created for conflicts talaga. Nakita rin akong ganyan yung nagpa-parking na binigyan ng barya Hinabol, binato yung barya. Barya, 20-20 na ngayon. 20-20 na ngayon. Wala na mabibili ang barya mo. Ganun. Sama. Yun yung So, yun yung reality na walang ganun. Wala. So, kaya idea lang talaga siya. Realism, we'll try to apply that na mas maging fair yung mundo, pero ilan lang ba nag-iisip sa atin na ganito? Kaya sabi ko sa'yo, ilan ba ang magnanakaw para sa pamilya niya? Ilan ba ang magpapatay para sa pamilya niya? Kaya ako, yun yung iniisip ko. Paano maging fair sa kapwa? Fair ka, mapagbigay ka, maano ka, naka-record naman. So, ganun din. Kumikita ka din ng pera. Kailangan ng yan. Kailangan ng, kumbaga, parang revolution of some sort. Na kailangan maraming tao na makarealize ng spark ng mga ideas natin. Oo. Na kailangan, ito yung magandang sense of justice. Hindi dapat lahat greedy. Hindi dapat hindi... Which is wala. Dapat labanan natin yung sense Mayo, of conflict. Kagawad, chairman, lahat yan, greed. Kunwaring magsisilbi. Pero ang pagsisilbi ay sadyang serbisyo na nila. Hindi mo kailangan ipagpasalamat yon. Thank you po, Mayor, dahil nakatanggap ko yung ganito. Hindi. It's just a part of his job. Ang magbigay ng serbisyo, hindi mo kailangan dus-dusin yung chairman ninyo. It's a duty. It's a duty. Sila. Especially sumasahod Sila ay tawag dito, nagtatrabaho sa mamamayan. Public servant. Public servant. Ikaw tauhan, tauhan mo sila. Sabi parang kilala ko yan Ikaw ang boss ko. Parang hindi naman. Parang hindi naman Nakaganon nakaganon. Kaya religious pa rin, gano'n. Naka-cross yung finger. Ikaw ang boss ko. Sabi na may boss kang gano'n, gumaganong-ganon, tapos hindi naman gano'n yung nangyayari, no? Wala. Ayun. Nakaka 50 minutes tayo, 53 minutes tayo. Let's go with Jack Sparrow. Jack Sparrow. Captain Jack Sparrow. Kung naman mag-umpisa. Tawag dito? Susubo lang ako. Mali yun Susubo lang ako. Papapasubo ka. Oo. Jack Sparrow. Sino ka ba si Jack Sparrow? Johnny Depp. Oo. Well,
Jack Sparrow always witty. Witty. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yung mannerism niya ng mga ganun-ganun. Explain yun somewhere eh. Na para siyang dandy, fancy dandy na ayoko sabihin bading. May ma-offend na naman tayo. Alam mo naman ngayon eh. Hindi siya bading. It's more on yung kanya mannerism ay kakaiba. Ganyan siya ano siya eh. Mamaya na. Okay, go. Parang ano yun eh, parang trauma ata sa kanya kaya siya nagkaganon. Na-explain yun sa isang... Nabaliw siya dahil sa Black Pearl. Di ba? Iniwan siya doon sa isang isla para mag-rat nila Barbosa. Di ba kinuha nila Barbosa Black Pearl? Episode 1. Parang kinuha kay Jack Sparrow yung kanyang boat. Parang niligaw siya sa isla, no? Oo. Island of No Return something. Oo, parang ganon. Tapos paano siya nakabalik? Pinakita sa ano yun, sa third na yata na parang kumakain siya ng peanuts. Yung peanuts ang gagaling sa buhok. Alam mo yung parang nababaliw na. Buwang na. No, peanut. Kahit wala naman. Ayun. Nilaan yung utak, sariling utak. Ayun. I dropped my brain. Witty, always witty. Para sa akin si Jack Sparrow, kaya siya successful, hindi dahil siya ay mighty, hindi dahil naniniwala sa kanya yung kanyang crew, kundi dahil siya ay masyadong witty. In a bad way. Sa atin sa Tagalog, tuso eh. Hindi ko alam ano sa English ng, ano ba English ng tuso. Witty kasi matalino eh, smart eh. Trickster? Parang ganun. Pero creative siya, di ba? Kaya siya laging... nanalo. Lagi na nanalo, laging na pagdating sa life and death situation, parang kalap. Kaya pag natalo mo siya, saglit lang. Mamaya tatalunin ka na realize mo, yung paling nakuha niya. Yung kinatalo niya, kasama pala sa plano niya yun. Saka parang unexpected lagi yung mga ginagawa niya, pero planado niya pala yun. Parang may napanood akong episode, yung nahuli siya ng King of England ata yun. Yung nagsasalita yung hari, ginaganong-ganon niya yung kadena. Hanggang sa pinatanggal na lang kasi yung ingay. Yun, nakawala na. Plano. Planado. Saka yung nakakadena din siya nun sa episode 1 ata Curse of the Black Pearl. Parang pinaso niya yung donkey. Parang umikot dun sa mill. Putol yung niya, yung chain niya. Always witty. Ay, hindi ko lang paano siya nakawala dun sa mga nanghuli sa kanyang tribe. Hindi ko alam kung anong episode na yun. 4 yata. Mayroong nakahuli sa kanya na tribe. Stranger of Tides. Siguro. Ang nagligtas sa kanya. Ito yun. Hindi, ito yun. Yung tribe. Yung dalawa yung mata niya. Paano siya ron? Paano niya na-convince yung mga tribe na? Hindi na... Di ba yung una, Diyos siya? Diyos siya. Tapos maya lulutuin. Lulutuin na pala siya. Mihipan na lang yung apoy. Ano mamatay? Laking tulog. Lalo lumaki yung apoy. Hindi mo alam kung stupid ba. Witty. And story ng tawag dito, Pirates of the Caribbean is always fascinating dahil siyempre adventure and pirates and what do you call this? Lahat na nandun eh. Merong horror, merong comedy, But we're talking about Jack Sparrow. Anong specific kay Jack Sparrow? Yung kanya bang intellect? Yung kanya bang tawag dito, charisma? Ano ba? Iko-compare si Jack Sparrow, for me, ay hindi talaga mukhang pera. Pinalalabas lang typical pirate, mukhang pera. Oo, di ba? Typical na pirata, mukhang pera. Parang sa One Piece, galit na galit lahat kay Blackbeard. Hindi na lang yung gamit ni Jack Sparrow? Yung nagalit sa kanya. Kaya lumabas si Salazar. Di ba yung kanyang yung kanyang compass na nagkukulong, sobrang lakas daw nung compass ni Jack Sparrow. Kayang ikulong yung nandun sa parang yung Bermuda Triangle. Ano meron doon sa Bermuda Triangle? Doon kinukulong sila Kapitan Salazar. Galing ng ng strategy na bootleg turn. Bootleg turn ba tawag doon?
So, Cast nyo lahat ng tali dyan. Oo. Sabay swing. Bata pa siya, yung CGI, ganda pa eh. Batang Johnny Depp, no? Tapos pag Oo, nakamukha talaga eh. pag ganun yung ganun, no? Parang binati niya na gano'n, no? Ay, no? Lahat Sa yung siniswing-swing niya pa yung compass niya na ganito ginawa ko. lahat ng kasi parang namatay yung captain nila eh. Tapos parang binigay sa kanya yung parang compass, parang wag mong tatraydorin yung compass. Yung power ng compass is kung ano, hindi siya nagtuturo ng direksyon. Tinuturo niya kung ano yung gusto mo. Pero hindi mo alam kung ano yun, ano. Yun nga yung maganda sa kanya, hindi niya alam yung gusto niya, hindi niya gusto ng treasure. Kung ano yung gusto niya at the moment. Yun yung maganda doon sa isang tao na doon mo masasabi na itong tao na to ay hindi corrupt. Dahil hindi niya alam yung gusto niya. Pag ang tao hindi alam yung gusto niya, most probably imposible makorrupt yun. Dahil pag ikaw alam mo yung gusto mo, bigay lang sa'yo yun, makukorrupt na kita. Pero pag itong taon to, hindi mo alam yung gusto, anong ibibigay mo sa kanya para i-corrupt mo? Unpredictable. Parang gano'n. Oo. Okay. So si Jack Sparrow, meron nga isang Parang episode. Joker din, ano? Isang episode. Exactly, yun yung connection nila sa realism. Na si Joker at si Jack Sparrow ay unpredictable. Unpredictable din yung gusto. So ang gusto niya, at the moment, putya anong tinuturo papunta doon, yung pala ang gusto niya, ram. Alak. Yun lang pala, no? Hindi treasure. Ram. Gusto ko makita si ganito. Mag-iiba ng turn si ano. Kaya masasabi, kasi kung ikaw mukhang pera ka, pera lagi ang ituturo sa'yo. exactly, puro treasure lang. So hindi hindi lang naman pera ang nagpapasaya sa tao. Sabi nga nila, ano na yung bago kasabihan niya, hindi kayang bilhin ng pera ang kasiyahan ng tao. Pero madaming kayang bilhin ng pera para pasayahin ng tao. Oo. Pero itong compass na to, ito yung tingin ko, gusto ko magkaroon ng ganun. Puta, ituturo sa iyo yung bagay na gusto mo. Hindi mo nga lang malaan kung ano. Pag marami kang gusto, yun yung maganda. Kunwari, gusto kong magpunta sa ganito. Gusto kong magpunta doon sa beach na pinakamaganda. Turo kang pag ano, diretsoin mo lang. Paano kung wala kang ways, paano makapunta doon? Wala din. Paano kung halimbawa, yung ituturo niya lang yung mga gusto mo, pero yung mga gusto mo na hindi mo kayang makuha? Yun yun. Buisit. Para yung lumilipat na ano, na pantal, no? Yung pagkakamuti ba? Pagkamot mong gano'n, puta lumipat dito. May ilag. Hindi ganun kalayo, Brad. Yung ilag niya, yung gamilimeter. So, habol ka ng habol. Yun yung maganda sa kanila ni Joker. So, si Jack Sparrow ay hindi corrupt. Pero madami siyang gusto. Yun yung meron doon sa compass na yun. Idealism, some part of us parang gusto din maging Jack Sparrow eh, na malaya siya eh. Ano ba ibig sabihin ng freedom para kay Jack Sparrow? Wala, gagawin niya lang yung lahat ng gusto niya. Parang si Luffy nga si Jack Sparrow eh, happy-go-lucky, ganyan. Yung ba ang definition ni Luffy ng freedom? Gawin mo lahat ng gusto. Ano ba si Luffy? I think ano bang gusto mo? Gusto ko maging swordsman? Okay. Ganon. Gusto ko maging pinakamalakas na swordsman. Si Sanji, gusto ko makita yung all blue. Okay, ganyan. Sumama ka sa amin. I think hindi. I think hindi pa niya talaga nakikita yung freedom na hinahanap niya hanggat hindi lumalabas yung One Piece. Hindi mo pinanood ang isang episode nila. Ano ba sabi doon sa isang episode? Sinabi ni Luffy kung ano talaga yung gusto niya. Which is? After Wano na yata to. Alam ko pinutol yun. Sa manga ko kasi nabasa. Oo. Pero hindi nangyari? Nagulat lahat sila. Ano bang, mo talaga? Ano ba ultimate goal mo? Sinabi ganun. Ba? Hindi sinabi doon. Kasi yun yung maganda. Yun yung maganda na lahat tayo mangangarap. Kasi yun hindi yung binibigay ng One Piece eh. Hindi yung binibigay ng parang pirata eh. Yung sense of freedom. Ang problema, the more na malaya ka, may mga batas na tayo. Hindi na pwedeng gawin yun ngayon. Pero dahil idealism nga, kaya siya masarap panoorin eh. Yung sense ng mga pirata na freedom. Si Luffy, may karne doon, hindi sa kanya, kukunin niya, kakainin niya. May nagalit ba? Wala. Natutuwa pa tayo. Bakit?
Kasi hindi siya parang si Naruto na gagawin ba ni Naruto? Ililigtas ka ni Naruto. Si Luffy, bago ka iligtas, kakain mo na yan. Bakit? Nandun yung ano niya. Tapos, kapag nailigtas ka na ni Luffy, party tayo, sagot mo. Di ba? Oh, Cobra. Lahat after ng fight nila, ano nangyayari? Nagpa-party lahat sila. Bakit? Kasi yun yung gusto niya. Party. So, ang freedom sa kanya ay gawin yung kanyang gusto. Exactly. I think, And lahat ng tao ay magkaroon ng sense na, yun nga, gawin din yung mga gusto nila sa buhay. Kung ano man pangarap nila. Ang problema, hindi naman lahat ng pangarap maganda. Para yun, I'm gonna be the greatest swordsman. Pag tiningnan mo, greatest swordsman, may isa pang tanong din papatay ka ba? Oo. I think ano siya, Excuse me. para sa akin, may sense. Pero para sa akin, is just halfway. Eto na naman tayo, magtatala na naman tayo, naalala si Mihawk. Saan? Kalahati lang yan ni Zoro yan si Hindi ako ano dyan. Totoo naman yan. Para sa akin, kalahati lang yung ng tawag dito, ng pangarap ni Luffy yung yung gawin yung gusto niya. Kasi para sa akin yung idea niya Ano ba pangarap niya? Hindi niya pa alam. Hindi niya pa alam. Pero sa nakikita ko, ang kinakabuhay niya, yung kanyang lifestyle, is choice. Magawa mo yung gusto mo based on your choice. Pero hindi ka pa satisfied kasi hindi mo pa talaga nakikita yung gusto mo. Kalahati nung gusto mo, yung choice is yung One Piece. Na part din ng compass ni Jack Sparrow, di ba? Parang ganun. Yung choice mo. Choice mo yun ito yung gusto ko ngayon. Pero pagka tinuro ko sa'yo, doon mo pa lang yan makukuha. Parang, so nandun yung excitement ng One Piece. No? Na parang ito. Putang ina, paano kung dinala mo yung compass ni Jack Sparrow sa One Piece? Putya, baka ganun lang yung manga ng One Piece. Finish agad. Finish agad. One season. Para yung sinasabi, may nagsasabi si Mr. One daw. Anong pangalan ni Mr. One? Bata ni Baroque Works. Baroque Works. Yung espada. Espada yung kalbo na negro. Ayun ba si Mr. One? Oo, yung 'di ba sabi niya hindi mo ako mahihiwa kasi gawa ko sa bakal. Akala ko Mr. One si Crocodile. Mr. Zero si Crocodile. Zero pala si Crocodile. 'Di ba naglaban? Paano daw kung si Mr. One na nilabang kay Luffy? Baka daw ganyan lang ang One Piece. Joke time. Lakas-lakas si Luffy. Si Cat Burglar. Kahit nga daw sabihin na kahit wala daw ang devil fruit ni Luffy, kaya niyang talunin si Zoro. Kahit meron siyang haki. Kahit walang haki, Brad. Ano niya tatalunin si Zoro? Hindi ka kasi nanood nung mga bata sila. Paano sila tinrain ni Garp? Hinuhulog sila sa bangin. Bata pa lang sila, Brad. Pinapakalaban sila sa mga halimaw. Ganon ang training ni Garp sa kanila. Si Zoro, anong training ni Zoro? Espadaan, ganyan. Parang all throughout the day, espada, three sword style, etc. Si Luffy, kung saan-saan siyang danger, pinaharap ni Garp. Kila Dadan yung nag-alaga sa kanila. Kung pinanood mo yung mga bata sila, mukhang hindi. Yun yung part no napanood ko. Yung kasama pa sila nila Sabo. Lahat sila parang hinuhulog sa kung saan-saan, binubugbog ni Garp. Kaya sabi ni Luffy, hindi niya alam kung masaya siya doon sa pagkabata niya. May mo, bugbugin ka ng lolo mo dahil magjo-join ka daw palagi ng Marines. Nire-raise siya para maging mabuting Marines. So lahat kaya 'di ba nung sinapak siya sa Water 7, sabi ni Sanji, bakit tinama he's supposed to stretch because he's a rubber. Sabi niya, it won't happen because that's a piece of love. Sabi niya, pero ang totoo, hindi lang pinakita ni Oda, baka may haki yun. May haki ka sa. Alam niya hindi tatalab kay Luffy dahil alam niya kumain na si Luffy ng Gomu Gomu no Mi no. Pinaluan na ng no. Konting lang, 1% lang itaguro. So paano kaya kung ang compass ay dalhin mo sa mundo ni Jack Sparrow sa mundo ng One Piece? Baka mas magiging makulay. Baka yun yung paggagawa nila, yung compass ni Jack Sparrow. Baka yun yung mas importanteng try. Putang ina, patay. Nasaan ba ituro mo sa akin si Blackbeard, gusto ko siyang patayin ngayon. Baka Hindi, di mo mauutusan Tuturo niya kung ano yung gusto mo. Gusto mo, problema, si Sanji po, si Sanji nagtanong po, gumaganon yung turo, no? Umiikot ka. Hindi gumaganon. Kasi yung malapit sa kanya, si Nami tsaka si Robin gumaganon, di makapili yung compass.
ako si Ibangkov, no? Si Bangkov, no? Tumili ko sa mga boys, pumapaling na ganun pa rin. No. Pamen, pag nasa real world ka, ang laki ng katawan. No? Turo mo sa yung gusto kong chicks dyan. Puta, tinuturo sa mga lalaki. O yun yung tinuturo sa inyo. Wala yan. Detector. Umalis ka nga dyan pag, di ba yung lalaki, umalis ka nga dyan, sagabal ka doon sa tinuturo yung chicks eh. Pag gano'n, no, puta, paglagay dito, lumigo din yung turo na yun. Gano'n titingin pa yun. Sumusunod. Pati siya nagduda na rin sa sarili. So yun. At paano naman kaya kung ang One Piece, ang mundo ng Devil Fruit, ay dalhin mo sa mundo nila Jack Sparrow? Devil Fruit. Putang ina, ang gulo no? Siguro po siya ang ganda ng story, no? Lagi may Devil Fruit si pangalan nun, yung si Davy Jones. Oo. Kaya hindi na makakadive yun. Kasi hindi. Mutiny na yun. Hindi na siya yung captain. Hindi pa rin. Oh. Jack is a fishman. Ay, oo, no. Bakit siya naglalakad sa tubig? Tangina, gustong-gusto ko yun. Tangina, sabi ko, putang ina, Devil Fruit user. Devil Fruit user, nasa ilalim ng tubig. Yung pala, fishman siya. Nakakahinga siya, pero hindi siya makaahon. Si Van der Decken hindi pala makakaahon, no? Oo, hindi ka makakaahon. So, pagka baliktad naman. Oo. Sa tubig ka na lang. Oo. Paano mo isisikap yun? Ha? Di ba may sea stone, sea prism ba yun para sa hindi, ang sinasabi lang naman, yung inanalify niya yung powers ng Devil Fruit. Hindi na naman sinabi manghihina kay. Tingin ko mas maganda nga ang ginawa ni Oda. Hindi nanghihina ang isang Devil Fruit user. Kaya lang, lumalabas na nanghihina daw sila Luffy. Kasi nga, nagiging dependent sila sa paggamit ng Devil Fruit. Yun nga yung training niya sa Ryu eh. Puro haki. Ibig sabihin ngayon... So, napapalibutan siya ng Sea Prism to the point na naging immune na siya sa panghihina sa Sea Prism. Yung tipo di ba ginagano niya yun, no? Gusto niya makalabas. Yun pala yun. Kaya pala... Kakagano nila, kakabuhat nila ni Eustace Kid. Lumakas sila parehas dahil din inalipin sila ni yung mataba yung para Yokozuna. Yung nagiging sawa. Isa pa yun. Bronchosaurus naging anaconda. Si Queen. No, si Queen. Yun yung So, balik tayo kay Jack Sparrow. Unpredictable, yun yung isa sa characteristics niya. And ito yung difference nila ni Joker. Kaya tingin ko, ang mananalo pag naglaban talaga Jack Sparrow versus Joker ay si Jack Sparrow. Bakit? Jack Sparrow, when it comes to wits? Lahat. Maglaban sila. Kunwari, patayan. Dalawang kahit saan lugar. Wag lang sa Wag lang sa isang bakanteng kwarto basta kahit saang lugar pero malawak. Hindi ko ma-imagine kasi I think si Joker ang mananalo eh. Provided na meron siyang mga weaponry. Kahit may weaponry pa Jack Sparrow. Bakit? Mananalo. Bakit? Si Jack Sparrow, ito yung hidden na meron si Jack Sparrow. Swerte. Swerte si Jack Sparrow. Ba't malas ba si Joker? Hindi rin. Pero hindi siya swerte. Hindi siya kasing hindi ka malas, hindi swerte si Joker. Si Joker ay kaya nga siya nahulog do sa Smile 'di ba? Do sa sa Ace Chemicals. Bakit? Nadulas lang naman siya doon eh. Some animation, some comics, tinulak ni Batman. Makakatalo sa Buenas. Kung Buenas. Parang si Domino nun. Ang problema si Domino, hindi niya alam kung kailan siya suswertein. So, ang nangyayari, yung babaril sa kanya, imbis na tatamaan siya, madudulas yung babaril sa kanya. Kaya hindi siya tatamaan. Ganyan yung nangyayari. Swerte ako, to the point na pagka tinira mo ko, ikaw yung mamalasin. Parang ganon. So, tingin ko, mananalo versus do sa dalawa is Jack Sparrow. Whether kompleto man yung wag lang sa isang bakanteng kwarto. Wala sa drum, saksakan sila ni Joker. Mas ang katawan ni Joker sa pain eh.
Di ba nga, tolerance. sinusuntok siya, may ano siya sa pain. Tingin ko doon lang mananalo si Joker, saksakan tayo sa drum, yung ano, nakasamuray ka, naka-blade lang ako. Di ba yung usapan yung mga bata tayo? Bata kami, putang ino. Sabi nga, ano, sige, saksakan na lang sa drum. Sabi nga, anong gamit mo? Samurai. Tapos ikaw, anong gamit mo? Blade. Blade, no? Samurai, hindi ka makahiwag. Usaping ano. Usaping bata. Elementary. Pero that happens. Minsan kung ano yung weapons na lamang pa, yung pa yung magpapahina sa'yo. Environmental tawag dito. Factor sa mga laban. Environmental kills. Kung nasaan kayo, most probably, pagka maluwag ang area, para sa akin na mananalo si Jack Sparrow. Parang laging ang buena si Di ba? Yung mga pag ganun. Maya sasabog. Tapos maya putya, ligtas na naman siya. Huli na siya ng lahat ng mga great pirates nakakatakas pa. Nahuli ka na ni Davy Jones. Nakawala ka pa. Si Salazar, andyan na Hindi ka mapatay, nasa lupa. Nasa lupa. Yung di ba, hinabol sila nung pating na nagiging parang gawa na sa buto Zombie ng pating, hinabol sila. Nakaabot pa doon sa tapos yung mga lumagpas doon sa boundary, nawala, naglaho. Parang yung kasi yung nila, hindi ka pwede luman sa land Para silang may sumpa din ni Davy Jones Sino nga ba mas malakas? Davy Jones o si Salazar? Pareho lang. Kasi hindi mo mapapatay si Davy Jones. Si Salazar, hindi ka rin mapapatay. Mapapatay mo si Davy Jones, pero kung alam mo yung kung nasan yung puso. Niya. Kung nasan yung puso. Wala. Hindi, nasa land nga yung puso. Paano papatayin yun? Ang wala, tabla. Kung maglalaban, nga, gandang laban Davy Jones versus Salazar. May advantage si Davy Jones dahil kaya niyang dumayo. Pero hanggang doon lang. Kumbaga, kaya mo lang dumistansya pero di mo kaya lumaban. Ang advantage, teka lang, yung gamit na ship niya ni Salazar, di ba nangangain yun? Oo. Tingin mo kayang puksain yung hindi rin kasi unsinkable din ang ship ni Davy Jones Di ba nagre-recover? Nagsisink nga yun. Hindi, undestructible. Hindi, para siya may healing factor yung ship. Nakalimutan ko yung pangalan ni... Yung parang ship nila, di ba, parang nagre-recover? Kahit na masira yung ship nila, nagre-recover din So, tingin mo, sino kayo mananalo? Tingin ko, magbabakbakan yun. Napapagod ba si Davy Jones? Napapagod at nai-injured. Nasasaktan din sila. Pero sila Salazar, hindi. Tingin ko Salazar no? Hindi, wala tabla. Masasaktan lang si Davy Hindi Jones. nasasaktan sila Salazar Oo, pero walang mananalo. Yun nga lang, kung ang usapan, masasaktan lang. Panalo si Salazar. Panalo si Salazar. Pero walang namamatay. In fact, kung ibubuhayin mo ibabalik mo yung Black Pearl na pangalan nito, si Barbosa na multo Laban-laban silang tatlo. Yung may sumpa ni Black Pearl. Hindi, talo rin si Barbosa doon. Masakit din Nasasaktan ba sila? Nasasaktan sila. Nasasaktan sila. Nasasaktan sila. Hindi sila nagugutom. Hindi sila nakakaramdam. Sinabi niya hindi sila nagugutom, hindi sila nakakaramdam ng last. Hindi sila nakakaramdam ng... Technically dead nga talaga. Dead sila. Pero nasasaktan sila. Natakasan lahat ni Jack Sparrow yun, Buenas. Di ba sinaksak siya, binaril siya, pagbaril sa kanya, saka hinulog yung coin. Kaya dumugo. Pero nasaktan din siya doon, di ba? Hindi niya naramdaman. Hindi niya man hindi yata nasasaktan sila, So, sino mananalo doon, Wala. Ganda doon, naganda ng laban na yun, Brad. Yung mga cursed, entertainment lang na laban nyo. Wala nang panoorin. Kutsa, para ka naka-option, so nagte-training mode kayo. Ganun yung laban nyo, Nagbabanata kayo buong araw, Mababagot ka na lang. Oo nga, Natakasan yan ni Jack Sparrow si Davy Jones. One soul is equal to another. Ano yun? Parang ganun something. Yung tatakas na siya kasi meron naman siyang kapalit. Ang ganda ng karakter nun, Barbosa. That's Barbosa. Parang
Siya yung, Pinatay na eh, sayang. siya yung second favorite ko doon kay Jack Sparrow eh. Mas gusto ko karakter niya kasi siya talaga yung pirata. Siya talaga yung pirata. When Oo. you say pirate na, no, na Parang si gesture, Blackbeard oo. yun, ang totoong pirata si Blackbeard. Oo. Yung mga corrupt talaga. Oo, corrupt talaga. Barbosa, iba talaga yung, tsaka iba yung Saka delivery ng karakter niya si ano. May charisma. May charisma siya. Arr! Stereotype na ano. Oo, na pirata. Thank you, Jack. Tapos ano talaga sila. Bagi pala yun. Sa piracy din, ang daming bading. Ganun ba? Oo, pag binasa mo yung mga libro ng mga pirata. Kasi wala silang ano yun. Oo, parang ano nga daw, kalahati ng crew is bading. Actually, Okama. ano eh, parang ang dating is, Okama Itachi. ang dating is bisexual. Parang ano eh, parang para sila mga preso sa loob. Kasi nasa dagat sila, nagsisail lang sila. Tapos masarap yung adventure, masarap na makakuha nga naman ng treasure kasi isang ano lang, isang salpak ng kayamanan. Pwede sila One time, magbagong big time buhay. ka na. Oo. So marami na-addict sa ganun. Pero pagbalik mo, hindi na ikaw yun. Oo, yun nga. Parang, Pagbalik mo, naglalayad ka pa rin. oo. Imbis na naglalayag, ano na, lumiliyad na. So, ang dating kasi dati, syempre, ano, parang mga pirata sila eh. Mhm. Tapos hindi talaga sila mga bading. Ang nangyayari is, natututo sila mahalin yung kapwa brother nila. To the point na, parang ganito, nagpakita ng kabaitan sa'yo, mabait ka din sa kanya. To the point na nahulog na sila sa isa't isa. Minahal nila yung tao. May mga ganun, Brad, sa gay community na ang lumalabas, nagmamahal sila ng tao, hindi sila nagmamahal ng kasarian. Nahulog sila doon sa personality. May mga gano'n na nababading. So lumalabas na bisexual sila kasi pagbalik nila sa lupa, tumitira pa din sila ng mga babae. Tapos pagdating nila doon sa dagat, titira nila isa't isa. So medyo a little bit magulo to. Yung pag binasa mo yung I scratch may your mga back. nabasa akong ganyan na mga kung paano sila mag-isip, saan sila yung mga medieval era na di ba yung sabi ko sa'yo, yung mga umiihi sa castle, yung akala, kaya nga ayoko mabuhay sa medieval era eh. Oo, no. Dahil Yung umiihi sanitation eh. yung sanitation, umiihi sila doon sa may gilid ng castle. Panginoon, ano? Oo, tapos yung mga damit nila parang 3 araw bago maglaba. Oo. Hindi lang. Kasi malalamig yun eh. Tapos wala silang sabon. Ang sabon nila is parang Wala talaga silang sabon. coco husk, mga coconut, ganyan. Ang which is gano'n naman talaga ang paggawa ng sabon. Para mas na-enhance lang. Hindi ko ma-imagine. Itlog ang sinashampoo nila, white egg. Egg white, gano'n. Yun yung sinashampoo nila. Nagkakabadingan din sila sa loob ng castle. Oo. Ay, hirap pagka sa tower ka, parang pagka ini-imagine mo, majestic sa tower ka nakatira. Oo. Pero hirap, aakit baba ka, iihi ka lang, kakain ka na doon sa baba. Oo. Tsaka Sa meron silang mga areas doon sa castle na yung tae nila diretso sa labas. Oo, yung sa taas to So nahuhulog sa bintana yung tae. Eh mga ganun sila doon. Tapos yung parang taihan nila, yung parang yung toilet ng ng sa ilang parts ng Asia, yung Butas lang talaga. butas ka, nakatalungko ka, tapos sahig, tapos butas sa ganon. Unsanitary talaga yun ba? Oo, Kaya nagka-plague. yun yung na-wipe out eh. Well, in particularly sa buhay naman talaga, ang normal na pagtae talaga is nakatalungko. Ang daw talaga, ang healthy na pagtae. Kasi kapag daw nakaupo ka, may naiipit na nerve dyan. Na pumipigil sa puwet mo kung paano magsaka bukas. Yun. So ang kaya ang healthy, pag tumatay ka na nakaupo sa banyo is nakataas pa, may stool ka pa para sa paa mo. Para nakatalungko pa din ang labas mo. Ngayon, hindi ko na kaya yung ganun. Oo. Nasanay na ako nang nakataas yung Oo, healthy. Meron pa ako yung kaklase ko dati nung college. Di ko na sasabihin yung pangalan. Putang ina, pinagtitripan namin. Pero hindi naman konting bullying kasi hindi namin nilabas yung picture eh. Di patay daw. Bahay to nung kaklase namin. Pagtripan natin, di pinicture ka na gano'n. Puta doon sa taas. Gago! Baliktad siya tumae.
Di ba usually, Naka-handstand. di ba usually nakaganyan ka tumae pagka yung mga sanay sa ano, yung nakaganyan. Ito yung toilet bowl pag gago pabaliktad, nakaganon siya tumae, oh. Gago, tapos di pinagtatawanan ko at some point Ganun tumae, parang... Hindi ko alam paano pag lumagpas yung tayo mo doon. Paano pag di sasaygang hulog doon. Ini-imagine ko na sabi ko, putang ina, sobrang tawa kami ng tawa. Tapos nung nasa trabaho na ako, parang, graduate na ako. One time, parang nagtitibi ako. Hindi ko talaga may labas yung tayo ko. Kahit umupo na ako ng ganyan, hindi ko may labas. Sinubukan mo yung ganung position. Sinubukan ko yung ganung position. Brad, natay ako. Effective. Putang ina, effective pala. Ako pala yung mali. Lahat pala tayo mali. Siya pala yung tama. Okay. Putang effective. Tama naman siya. Mali lang Nakatalong siya dahil ko. na-picturean. Mali, dahil na-picture, nakatalong ko kang ganyan, di ba? Pero nakaharap kang gano'n. Yung parang mismong, ang tawag dito, yung pinaglalagyan ng tubig, tsaka flash. Medyo nakaganon ka. Nakapatong yung kamay mo. Putang ina, sabi kong gano'n. Minsan, pagka nagtitibi ako, gano'n ako umano. Talagang lumalabas, Brad. Okay. Bakit naging mali? Kasi napicturean. Naging joke kasi unusual siya. Pero in reality, putang ina, effective pala talaga yun. Whatever is effective. Ay, sasabukan. Curious tuloy ako eh. Subukan niya. Pero hindi ako tinitibi. Sa tibihin ako, kumakain ako ng gulay. Eto nga, wala tayong gulay eh. Oo nga. Pero sanay ako kumain ako ng may Ayun, gulay. so, balik tayo doon. 1 hour and 25 na tayo base sa oras natin. So, realistically, ang may-apply natin kay Joker and Jack Sparrow. Kay Jack Sparrow muna is mahirap i-apply si Jack Sparrow kasi si Jack Sparrow ay swerte. Unpredictable siya and swerte siya. So maraming mga harap sa atin, idealism. Mukha lang siyang witty kasi gumagana yung mga effect, yung mga tricks niya. True luck. Pero in reality, hindi tayo lagi. Hindi tayo lucky. Pero may mga ganon na maswerte sa mga bagay. Nagkakataon lang. Ayun. So, sa labanan, para sa akin, panalo si Jack Sparrow. Kapag hindi enclose yung laban nila. Pero kunwari, yung suntukan sila na, yung nakatali yung kamay, talo si Jack Sparrow doon dahil si Joker ay mataas ang pain tolerance. So, yun lang sa akin. Ikaw? Sa akin, Joker ang mananalo eh. Kasi sophisticated ang kanyang mga weapons. And siya ay super tawag dito, super manipulative. Imagine sa The Dark Knight, di ba? Bakit na minanipulate, hindi ka mananalo sa akin, mga ganyan. Nagsusuntuwa sila, hindi ka mananalo sa akin. Malanaro. Sinusuntok na, hindi ka mananalo sa akin. Yeah, ganun pa rin no? Parang yung sa Key and Peele, yung nasa glass house, nahanap ng detective. Hindi mo ko mahanap, natutukan ng baril. Hindi ako yan. Binaril sana eh. Nabasag daw yung salamin. Nabaril na kita. Hindi nga ako, salamin yung binaril mo. I think Joker ang mananalo. Dahil sa pag-manipulate na ng mga tao. Si Jack luck pa rin talaga, no? Sa Pabuenasan may tao. May mga tao. Madaming tao si Joker. Oo, madaming tao si Joker. Sobrang dami ng tao niya. Pinapatay niya na lang yung tao niya minsan eh. Kaya pero kahit pinapatay niya, pan pa rin na. Sambahin pa rin Yun nga, may mga taong sumasamba kay Joker. Yun yung mga taong kagaya niya. Naniniwala sa kanya na ang chaos ang magbibigay ng justice. Pagka dinala natin sa reality, nakakatakot. No? Balik tayo sa Attack on Titan ng Israel, di ba? Isang bagsakan lang, may matalo sa kanila, magkakaroon ng peace dyan. Pero for a while lang. It's the same thing. Yung kung ano man gusto ni Joker ngayon, pwede mo siya i-apply sa Israel, sa Gaza. Isa lang dapat manalo dyan. Mangyari na ngayon para hindi na yung pakunti-kunti yung namamatay. Isang malaking patayan na lang. Tapos, may peace dyan for a while. Which happens, di ba? Japan, Amerika, sumuko yung Japan, nagkaroon ng peace. Pero for a while lang. Nagkaroon na naman ng gera, ibang area naman. Ako naman, I would rather believe na nasa modern era na tayo of information.
So, hindi ko naman totally kakampihan ng Gaza. Kaya lang para sa akin, kasi when it comes to war, there is always the initiator. Kung sino yung nag-initiate, kung sino yung nagko-colonize, sila yung unjust. That's always the case. Always the case. Unless siguro, tineterrorize ka na talaga. Pero, mahirap mag-comment. Kasi hindi natin alam yung situation. Ako alam ko. Joke lang. But then again, this is age of technology, information, parang meron ka ng glimpse, pick aside. Kasi when you are neutral, kampi ka lagi sa aggressor That's always the case. Kapag ka neutral ka sa isang bagay, kumakampi ka dun sa Kumbawa may yung alam mong ni-rape yung tao, ni-rape yung babae, ayaw mong tumistigo kasi neutral ka, kampi ka dun sa rapist. It's not, justice. So just pick aside para sa akin. Para sa sinasabi mo magkaroon ng war. Yung kung magkakaroon ng war, so be it. Pero everyone should pick aside. At kung sino yung manalo, tapos na. Para magkaroon na sana. Yun na nga lang, botohan na lang din. Tsaka tingin ko, tanggalin mo yung pakuya-kuya ng Amerika. Yan Yun yung maganda. Lahat sa UN, lahat yun, para magkaroon tayo ng presidente sa buong mundo. Kung sino yung magiging leader ng UN, yun na yung parang presidente sa buong mundo. Hindi ka pwede ma-elect ng twice. Isang beses ka lang, tapos iikot na ulit yan. Tapos, pagka nanalo ka na, wala ka na sa roster. Yung sunod na ulit, para lahat mabibigyan ng chance. So, ang mga pagbobotohan lang ulit na next year ay ibang country naman. Para magkaroon ng justice talaga. Yun yung para sa akin, pinaka-justice. Wala nang kuya-kuya yung Amerika na yan. Kahit sino dapat may chance. I think dapat lottery. Kasi pagkabotohan, may iiwan yung mga Hindi parang yung loto lang yan. Putang ina. Kaso pag loto, pwede rin dayain. Oo, nadadaya Tataka ka dun sa... Yun yung maganda. Kaya nga maganda na give chance to others, di ba? Kunwari, dinaya din talaga. Kunwari, nanalo Amerika. Presidente ka for a while ng kung sino mga UN yan, tapos presidente ka na ng buong mundo, parang ganon. So kung ano man decision mo, dapat yun ang priority. Dapat 60% ng ng decision nasa iyo. Tapos oust ka na sa list pagkatapos ng term mo. Wala ka na doon sa botohan. Hindi ka pwedeng iboto unless mananalo na lahat. Tapos every year lang, annual. Pwede yun. Pagka masyadong matagal baka magkaroon din ng digmaan. Nakadigmaan niya. Saka yung tipong online, kaya lang baka madaya din yun. Hindi, kahit naman dayahin mo yung botohan. Lahat naman madadaya. Kahit dayahin mo yung botohan, imposible kang manalo ng 2 beses dahil 1 taong ka lang makakatakbo. Yun yung maganda. Pwede. Yan yung masasabi natin na idealism. Na magkakaroon ng peace pag ganyan na mangyayari. Merong presidente ang buong mundo na siya ang pinaka-leader para labanan yung mga aliens. Are we talking about global democracy? Parang ganon. Global democracy na lahat pagbobotohan, mawawala ang gera dyan. Kung hindi mawawala, bawas na bawas. Dahil wala na yung pakuya-kuya ng Amerika na yan, patulong-tulong na ganyan. Basta pagka magulo yung Afghanistan, buong mundo gerahin yung terorista, lahat ng buong mundo. Lahat ng troops ng buong mundo. Gerahin tong mentality na lang. Gerahin tong isang area na Afghanistan, putukan yan lahat. Patayin yan lahat. Pagkapatay, isang area lang naman. Brad, madami ring area sa Afghanistan na peaceful. Hindi lahat ng area sa Afghanistan ay magulo. May mga businesses din dyan. So, pag ginera nila yon, tapos. Tapos pag napatay yung leader, of course, imposible naman meron kagad leader yan. Kung mag-grow ulit na isang apprentice yung leader niya, matatagalan pa. And mas mabilis yung pagpatay dun sa sinasabi nating culprit, sa terorista. We'll see. Yun yung tingin ko. Okay? Isipin, no? Sa isipin, that's idealism. Okay, thank you. Thank you. Sarap ng pagkain.